Sabi ni Uncle sa ako na, sa kaka-Facebook mo yan. Yan tuloy. Hindi ko na daw nakita yung mga news about sa school ng mga anak ko. Ipati siya din. Hindi imang gana tingnan na pareho naman kami mga access doon. So, kahapon pala ng Sunday, ng grocery na nga kami kasi excited yung mga bata na magpasok sa school. Igo sumahin, wala palang pasok si ate. Siya nga ang kanyang nanay mo. Kasi busy na nga ako palagi, tita, kaka-edit-edit, tapos ka ano-ano, alam nyo na, kadot-dot-dot-dot. Ay, nako. Alam niyo ba na dito sa Australia, tita, palagi kami may naka-half price, naka-special. Kaya pag mga ganyan, may mga yellow tags yan, tita, puntahan namin yan. Kasi mas makatipid ka bante. Oh, at least kahit paano dito, hindi nila ginapatagal ang mga gamit like para sa atin sa Pilipinas. Minsan para na malapit na ilang semana na lang ma-expired. Yun pa nila ibinta dito sa amin, more than 1 year pa yan. O dami-dami na, o di half price pa, di makatipid ang mga pobre, maka-afford na ba? So mostly yung parang pamilya namin ngayon, i-top up lang ito sa aming mga pagkain, pangbaon ng mga bata sa school, tapos may mga naka-half price dito ng mga lotions, tsaka mga vitamins. So nagbili-bili din kami kasi nga dito pa coming na yung winter, uso-uso naman mga ubo-ubo, si uncle nag-ubo-ubo na. So manginlaman na yung mga girls, dapat mag-inom-inom na tayo mga vitamin C diyan panlaban sa mga ano ba ang ating immune system ba, palakasin natin, kainan natin ng Oreo. Pagbaon mo na ni Manding. Oy, so yung mga bata, excited yan sila tita na magbalik sa school kasi after 2 weeks ng school holiday dito, so finally makabalik na sila. Ang ending pa, wala papasok si ate. So hinatid lang namin si Astrid muna eh. Tapos pauwi na kami ni ate, naisipan namin prank namin si daddy. For the first time tita, ay kabalan. Hindi siya madala tita kasi alam niya na pag ako nagagalit tita, hindi nagaimik ang lahat. Malimay, paano na lang kaya ako magsagot-sagot sa akin si ate? Masisira agad ang buhay niya kung halimbawa na seryoso ako nagalit tapos magsagot-sagot siya sa akin. Ay nako, parang nag-declare lang siya ng World War IV. So pagkatapos doon, nandito lang kami sa bahay tita kasi malamig, wala man trabaho si uncle ngayon. Nagluto na naman ako ng langka kaya may sobrang yung gata ko kahapon, di ba naggata ako ng langka, may sobra man, tapos may ano ko dyan, may nasobra na gurayan sa ref o sinubak ko, tapos gusto ko talaga ng sabaw ngayon. Sayang man itapon yung sobra na gata ng kahapon te, o medyo mahal pa naman ang gata, kaya nag-open naman ako ng isang lata ng ng langka, tapos mga kuyos ko dyan ng mga katumbal para aroma lang naman yan, tapos may tanglad, ay swabe na ang ako na lunch. As a Filipino-Australian family, ano nga ba kinakain namin pag andyan si uncle? Usually pag breakfast, ay cereal lang yan tsaka tinapay kinakain nila or toast, mga ganyan. Pati yung mga anak ko tita, pareho na din yan sa daddy nila. Pati ako din minsan, damay-damay na din. Pero depende pag lunch, ay pag gusto na ako niyan, may magsabaw ako niyan. Si uncle, sandwich pa rin. Usually kasi, yung kanyang breakfast tsaka lunch, isa na din yan. At pagsapit ng gabi tita, ang dinner namin yan, of course, para na yan sa lahat. It's either minsan Filipino food or Australian food. So kung Filipino food naman ang ihain ko, kadalasan ganoon talaga, mga sarsyado, mga pansit, mga lumpia, yung kakain na si uncle. So pagkatapos namin ng kain ngayong tanghali, ginantay lang namin matapos si Astrid sa school. Pag sundo namin, nagdiretso na kami doon sa aming Disney Princess tita. Transfer kasi doon si Lola sa isang hospital na maliit tita, mga 30 to 40 minutes away from town, ganun. Kasi recovery naman lang siya, so not really needed na nandito siya sa malaking hospital sa town namin. Dala na din pasyal-pasyal, pero medyo malamig ngayong araw, ang hihip ng hangin ba. Itong small town na ito, tita, ang population nila dito, mga around 1,400 to 1,500 lang, no? So, hindi masyado kalakihan. Tapos, yung hospital nila dito, maliit lang, ilang pasyente lang din ang nandito. Depende minsan kung ma-overcrowded ang big hospital dito sa town namin, doon yan sila pinapasa sa mga medyo maliliit, no? Kung hindi lang man masyado severe ang mga dinadamdam mo, dito kanila pinapasok. Kaya nandito si Lola ngayon kasi recovery naman lang siya. Nagstay kami ng mga ilang oras doon para ma-enjoy naman yung matanda. Pag alis namin, gabi na te, wala na kaming tayo magluto niyan kasi napagod na nga ako kakaupo sa sakyan. Charing. So pag gabi na, dumaan lang kami doon sa manok na pulat, nagbili lang muna kami para at least may makain na kami, hindi na kayo magluto. Baka yung mga bata, medyo late na, pagdating ng bahay, kain, tapos tulog na. Kasi sigurado na may pasok na bukas. Pero kay mabango man yung chips. Ay, tigintira na naman sa sakyan eh.